Hindi naman ako magtatagal. Ano lang to, pang maximum na rito, 40 minutes. Oo. Sabado night. Alam nyo na, mga kapatid. Ha? Okay? Boss, sabi nila, bura daw pangalan mo sa PSA. Sino may sabi? Basta nagpapaniwala ka naman sa sabi-sabi. Meron bang court order yon? Wala. Pag walang court order, sabi-sabi nga yun. Ganun lang yun. Sabado na. Court order. Eto Kulaong. Sabi niya, 'di ba, court order. Ito. Pakita natin 'to kay Kulaong. Ayan. Kulaong, ito yung ano mo. Guilty verdict mo. Ikaw ay nahatulang guilty sa kasong anti-alias law. At napatunayan ng prosecution na ikaw ay si Norman Mangusin. Ayan, guilty ka sa anti-alias law eh. Hindi yan sabi-sabi. Siguro nakarating na sa PSA na ikaw nakansela ang iyong una lisensya. Tapos, nakita siguro nila na ikaw ay merong passport na iba ang birthplace sa PSA, birth certificate na iba din ang birthplace. Nakita siguro nila yan. Kaya kinansela ang iyong PSA birth certificate. Kasi wala naman talagang Francis Leo Marcos. Ito nga, katakataka, convicted siya sa anti-alias law pero hindi niya ina-accept at ang kapal ng muka, nag-ano pa to, apela pa to. Alam naman natin kapag napunta sa Court of Appeals yan, ang apela niyan tatagal ng 2, 3, 4 na taon. Tapos, pag lumabas ang kautusan ng Court of Appeal, sabihin, tama yung desisyon ng lower court, ng RTC, aakyat pa nila yan sa Supreme Court. Kaya matagal-tagal pa itong maninindigan na siya daw siya si Francis Leo Marcos. Matagal-tagal pa yan. Kahit na binura na yung ano niyan, yung pangalan niya sa PSA, pangangatawanan niya na siya si Kulaong Francis Leo Marcos. Yan ang ano niyan, yan ang mangyayari diyan. Matagal ang proseso ng sa atin ng batas kaya 'di ba? Ganun talaga Grand Ballroom. Okay. Mag-aala Elvis Presley ako mamaya. Yeah. Sasayaw tayo. Sabado night. Hindi, ano yun? Pang kabataan lang yun. Pang millennial. Bawal ang matrona doon. Pang millennial lang. Pang millennial. Mga 40s and below. Yan. Ma'am Sinaida, thank you. Honey Asia, Gina G mga basher sa palipad. Naman. Di lalo na pag nagpaulan pa kayo ng sabay-sabay dyan. Lalong magiging Gina G yan. Ayan, namamalimos na. Pag daw nagpalipad ng sabay-sabay. Hindi, pero hindi na nararanasan ni Kulaong yung palipad noong katulad nung dati. Putya, ang palipad, talagang pulang-pula yung live niyan. Pula, violet, orange. Anong siya nun? Windang na windang siya. Laki talaga na kinikita niya sa live noon sa mga pakulay. Kaya lang, nung sinunog namin yung niya, yung channel niya, parang nasa, yata, 700,000 yung inaasahan niyang kikitain. Hindi niya na nakuha. Lalo magiging Gina G ang mga yan. As in, giyang na giyang. Di ba? Sabi ni Robert Relativo, Boss FLM, shout out back
Shout out, Bob the Builders. Idol ka po niya. Oh, Bob the Builders, shout out sa'yo. Galing kay Robert Relativo. Alright. Bob the Builder. Shout out sa'yo, mabuhay ka. De Calibre. Sabi ni Nakakahiya, Ami Mix Vlog. nakakahiya i-shoutout ni Kulaong kasi putya baka mamaya isipin ng mga tao scammer ka din, budol ka din. God always protect you. Ingat ka lagi, boss. Sabi ni Jay Shear, idol pa shout out, Rome, Italy. Shout out, Rome, Italy. Sabado night tayo mamaya. Grand Ballroom, Grand Ballroom. Meron akong ano doon, Makalan 25, isa. Yung gustong makishot, alin na kayo. Makalan 25. Alam niyo naman siguro presyohan nun. Makalan 25. Meron ako. Nung nakaraan lang, wala kang pampasirox, wala kang pangkain ni Casper, tapos wala kang panggas, wala pang gasolina. Ngayon, Makalan 25 pa. Yan po yung brand nung iniinom nung bossing namin sa Malaysia, Makalan. Kung ano-anong Makalan, iba't ibang year, iba't ibang meron pa yan, yung Makalan na napakamahal. Parang pag kinonvert mo sa peso, nasa 150,000 pesos ang isang bote. Isang bote lang yun. Yung yung case nun, nung dineliver, in-order ng boss namin, yung takip niya, bubuksan mo yung ganyan, dalawa, parang ganyan, bubuksan siya. Tapos, andito yung Makalan sa gitna, meron dalawang parang shot glass. Yung shot glass, umiilaw yung baso. Pag nilapag mong ganyan sa mesa, iilaw siya. Galing. Napakamahal ng Makalan na yun. Tapos ngayon, si Kulaong, nung nakaraan, walang pang Xerox. Ngayon, Makalan tayo inumin mo, Kulaong. Free. Kaya nga di kalibre. Puro libre. Ganyan. Kamisteryo sa Diyos pag gumawa ng way. Ang biruin mo, sa kabila ng ginawa nila sa akin, mas lalo akong binigyan ng Diyos ng pagpapala. Binigyan pa niya ako ng mas marami pang taong mas maniniwala. Binigyan niya ako ng mas maraming taong mamahalin ako, hindi dahil kung ano meron ako, hindi kung ano yung kakulangan ko. Hindi. Maraming salamat po. Mami na Ellie Maureen, Ma'am Jaja Kat, thank you. Lahat ng mga tiga Hong Kong, shoutout sa inyo, pati tiga Macau. Kulaong, nako, wag mo kaming lokohin. Ang pagpapalan dumating sa'yo, si Alex Pabella. Pinapalamong ka. Yan ang totoo niyan. Yun ang pagpapalan dumating sa'yo. Okay. Bangus pala talaga na niluto sa baga ng uling. Golden Takure, ikaw nga Kulaong nag-change name ka. Nandi dumadaan sa korte. Sa picture mo lang kinuha yung fake birth certificate mo. Pinatunayan na yan ni Vic Lorenzo. Wala silang nakita sa PSA Baguio. Tama po. Kuya Elmer, FLM ang sakalin. Pandemic budol. Takure, kahit naman umapela, hindi rin sila mananalo. Kasi nga, yung claim ni Nanang Reme at siya na 1997 pa siya naging FLM ay masosoplak ng mga documents na NBI 2004-2002 kinasal kay Christina Caber. Nag-abroad sa pangalang Norman Mangusin. Tama. Kuya G, dapat maglagay ng lata para malimos yan si Kulaong. Kuya Henry, wala pa ata nagpapalipad kay Kulaong. Tagal niya magsalita eh. Oo nga. Slowling. Hello po. At Kuya Elmer, totoo yan, Mac. Nakakayang mabanggit ang pangalan kapag si Kulaong ang nag-shoutout. Dito na lang kami kay Mac. Palahin ko mukha niya. Tigas ng mukha ni Kulaong, Cynthia. Bumanggit na naman ng Diyos, kidlatan ka sana Kulaong. Eskrimador, makasalanan tao, talagang pinapangalanan ang Panginoon. Yun nga po. Diba sabi nga, huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa panlilin lang. Gamit na gamit ni Kulaong no? Name drop palagi. Diba? So, pagka ang Diyos ang gumawa ng paraan,
Pag talagang minahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa akin, 3 taon, 7 buwan ka nakakulong. Sus Mariosip naman kulaong. Kung yun ang pagiging bless, wag na lang. mas lalo pang tumibay, mas lalong lumakas. Sabi, mas lalo akong pinagpala ng Diyos. Oo. Hindi ka nga makauwi ng bahay mo. Wala kang ang bahay sa takot mong mahuli na naman eh. Wow, gang Makalan 21 lang ang na-try ko, boss. Meron, Makalan 25. Yes. Meron talaga nun. Yun yung mga mamahalin talaga. Napakamahal po nun yung Makalan 25. Kaya nga hindi ako naniniwalang ma-afford ni Kulaong yun. Yung Makalan 25 siguro dito ngayon, ngayon, baka value niyan, mga 180, baka 200k. Kasi nung panahon na yun, 150. Intro, parang ano yun parang introductory price. Tapos may libreng 2 baso. Tapos nung sinerve ko sa boss ko, kasi pangkaraniwan sila, on the rocks lang ang kanilang shot eh. Sinalin kong ganun. Tapos yung pagganon ko kasi, medyo nang nagsasalin ako, yung isa kong boss, ginanon yung baso. Isasalin kong ginanon. At medyo may natapon ng konti. Sabi sa akin, sabi nung boss ko dun sa kasi lima silang magkakasosyo dun sa negosyo na yun, sa resto bar na yun. Sabi nung Chinese ko na boss dun sa isa niyang kaibigan na boss, sabi, lick it. Sabi gano'n, yung tumapon dun sa mesa, lick it. You know how much this is expensive? Sabi gano'n. Pero nagjo-joke lang naman yung yung amo ko dun sa isa kong amo. Kaya yung Makalan 25 na yun, napakamahal nun. Ngayon, kasi kami, nag-uuwi kami ng mga baso, yung mga pre-lang na baso, hindi yan kinukuha ng mga Chivas Regal na baso. Yung mga pundador, meron din pundador dun sa Malaysia eh. Pundador, meron din yung mga yung mga noon, yung monkey shoulder, tapos may mga nagpo-promo kasi sa amin dun binebenta ng mga promo girls. May libreng baso, libreng lighter, libreng vape, may yung Rel X, doon doon tawag doon, yung parang nagpa-event sila doon sa bar namin, yung Rel X. Putya, ang dami ko uwing Rel X nung galing ako Malaysia. Muntik pang ma-hold sa sa airport. Kasi ang dami kong Rel X, hindi pa gamit. Kasi dun sa Malaysia, nakalusot naman sa Malaysia, hindi naman siya bawal. Pagdating ng Pilipinas, parang nakita dun sa scanner, ang daming Rel X binuksan sa sa X-ray. Kasi tinatanong ako kung saan galing yan. Sabi ko sa Malaysia po. Ganyan. Mga pre-kako yan dun sa event sa amin. Hindi naman ako nagbe-vape. Kaya inuwi ko na lang, pasalubong sa mga ko, tropa. O yun. Nung pinalusot naman. Nakalusot naman ako. Nauwi ko, naipamigay ko. Malaman-laman ko yung Rel X pala dito. Napakamahal. Diyos ko. Kala ko kasi walang Rel X dito. Ngayon, nung nakakita ako ng Rel X, panahon na ng kampanyahan kay Isko. Sabi ko, may Rel X na pala rito. Sabi ko ganun kay Joy, nakita ko sa mall. Sabi ko, may Rel X na pala dito ako sa Pilipinas. Tapos tingin-tingin akong ganyan. May 700, may 1,000, may 300, 500, ganyan. Iba-iba yung presyo. Depende dun sa niya. Sa hindi ko na alam kung ano tawag din. Basta sa vape. Nung nag-event yun, dami ko nakuhang vape. Tapos yung mga baso, yung iba, uwi pa namin dito ni Joe. Yung iba, nabasag na Meron kami mga baso ng Conner Stout, ng Tiger, ng Asahi.
baso ng Carlsberg. Yan ang marami kaming uwi noon talaga na ano, pina-package namin. Kaya lang yung iba pagdating dito sa sa Pilipinas, yung iba nung pina-LBC namin, basag na yung iba. Damakalan M Single Malt Scotch Whiskey 568,000. Ako, tama na ako sa ano ba yung kagabi na chinat namin? GSM Blue na Gin Pom. Okay na ako doon. hindi ako sa Red Horse lang yan. Okay na ako diyan. Hindi ako nangarap uminom ng mga ganyan. Isa lang din naman ang niyan eh. Patutunguhan yan eh, malalasing ka eh. Yes, sir. Yes, dumami yung subscriber. Bukod doon. Utyo, dumami Alam mo yun subscriber. Dumami subscriber, 48,000 lang yung huling kita ko dyan sa mo. Hindi ka nga umaangat. Parang lost na ako, parang wala na. I just gave it to the Lord. Lahat ng bagay. Panginoon, mabahala ka na po sa akin. Tapos, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng sign kung talagang mahal mo pa ako o hindi. Putya, anong sign? Anong pinagsasabi mo kung masama kang tao? Alam niyo, sa totoo lang, kaya gusto kong mawala ang ang channel nito. Ito na lang yung huli niyang last huran niya to tong channel niya na to Maganda talaga mawala yan. Bakit ito yung nanloloko pa din, di ba? Ginagamit pa Panginoon. Tapos, alam mo yung sign. Kulaong nakulong ka dahil sa kasamaan mo. Huwag mong itanim sa isipan ng mga manonood mo, ng mga bobo mong supporter na kaya ka nakulong dahil gumawa ka ng kabutihan. Mali yun. Alam mo kung ano yung hiningi kong sign? Lord, pag nakalaya po ako ng Sabado, which is alam ko, hindi ako pwedeng lumaya kasi Sabado. Ginagaya niya yung nangyari kay Bingbong Crisologo. Sabi niya, kapag ako nakalaya ng gantong araw, maglilingkod ako sa Diyos. Nakalaya yata si Bingbong Crisologo nun Ginagaya niya. Walang pasok. Kulaong meron nang batas ngayon. Meron ng rules ngayon ng mga korte na kahit Sabado, Linggo, pwede ka nang magpiyansa. Huwag mong linlangin ang mga tao na parang first time in the history of the Philippines yan. Bobo. Lord, pag nakalaya po ako ng Sabado, ibig sabihin po, marami ka pang gustong ipagawa sa akin. Yung Lord mo na si Lucifer, marami ka pang gagawin daw kasamaan. Yun ang Lord mo. Akalain mo, lumaya ako ng Sabado. Parang amazed siya doon. Parang napaka-imposible. Meron niyang rules ang dyan. Ang korte dyan. So, tapos paglaya ko, may sumundo agad sa akin. May nagbigay agad sa akin ng damit. Nagbigay ng tulugan. May nagbigay ng allowance ko. As in, tinulungan ako. Di ba? Ibig sabihin, wala kang ang pera. Tumatanggap ka ng allowance Yes. Diba, patuloy nila akong binobomba, sinesira, winawasak, dinudurog. Pero patuloy pa rin akong binubuo ng Diyos. Pira-piraso na ako wala naman imposible sa Diyos Binuo niya ako. As me. The very reason lang naman na nandito ako sa SOCMED para kumustahin ko yung mga supporter. Hindi ko na kayo matawagan isa-isa. Dito na lang ako magpapasalamat sa inyo. Alam niyo, winawasak nila ako noon As in, pinirapiraso nila ako. Durug. Diba? Pero yung hiningi ko sa inyo, sabi ko, Panginoon, wala naman pong nakalaya ng Sabado sa kasaysayan ng Pilipinas.
Kung gagawin niyo po sa akin yan, ako po, mangangako na itatama ko lahat. At Di ibig sabihin puro mali ginagawa mo noon. maghahanap buhay ako at yung kalahati ng kikitain ko, ipamimigay ko sa tao. Binigay niya sa akin. Hindi lang yun. Binuo niya ako muli. Nagulat ako. Tumawag sa akin si Nanang Remy at si Tatang Berto. Niya, anak, may pera kami dito. Baka kailangan mo. Sabi ko, siyempre, usually, ako nagbibigay doon. Akalain mo, binigyan nila ako. Yan yung malaking katarantaduhan. Na topic na natin yan. Nadinig na natin yan. Ate Jonah, yan. Salamat po. Kulaong, soda sign. Kuya Golden, wala sa alak ni Kulaong yan. Tamang galingan mo pa. Million daw walaga. Matapos mong mag-sign of the cross sa larawan mo, nangihingi ka ng sign. Sabi ko na napanood ko na yan, Kulaong Kay Bingbong Crisologo mo lang yan napulot. Ikaw si King Kong Kulugo. Yan talaga pambulag niya, humanitarian. Diyan siya sinasamba ng mga tanga. Raymond Alibay, magandang madaling araw, Mac. Pa-shoutout from Bagong Silang, Caloocan. At ito ang isang taga Caloocan, si Ate Ira. Yan yun na lang, i-enjoy ni Kulaong yung pagiging Marcos niya. Malay natin magkatotoo, panaginip ko after Holy Week may ilabas na ng court order. Final and executory na. Aba, yan ang magandang balita. Ate Ira. Ate Miniwong Vlog. So nga, dapat talaga ma-erase na yan sa any platform of social media. Alang kwenta. Saan nakakasawa? Dinino. Alam mo yung, ako, sa totoo lang, nagsasawa ako sa kakatopic ng Kulaong. Pero hindi natin nga to pwedeng tigilan gusto ko na nga mag-politics daming magandang topic ngayon sa politics, kaya lang yung oras din kapos na nahahati yung attention ko. Kaya etong si Kulaong nakakasawa din. Pero mo araw-araw tayo nakatingin sa tae. Araw-araw tayo nakatanghod sa taing pagmumukha ni Kulaong. Diba? Tapos sabi nila sa akin na malaki naman yung lupa dito. May isang bahay kaming pinatayo. Gusto mo dito ka na. Baryo nga lang. Pero dito. Nako. Ayoko na pakinggan yung kasinungalingan mo, Kulaong. Puro katarataduan yan. Sana nga Ate Ira meron ng final at executory na desisyon ng korte diyan kung ano mang kaso ni Kulaong. Malapit na promulgation ng humanitarian human trafficking niya. O nga, Mac, para tayong komentaryo sa talking to ball. Go lang, Mac, wag niyong tantanan, for awareness lang. Yun nga po. Ay, sorry. Sorry, ito naman si Kuya Henry, di naman tayang pulutan nyo Bangos yan di ba? Hindi naman Minsan kapag meron kaming kaibigan matakaw mamulutan, pinagkukwentuhan namin Poso Negro. Nga nasagasaang pusa. Yan yung mga pinagkukwentuhan namin para hindi mamulutan hulog sa bitag si Alexa. Si Alex. Ayun. Yun lang po at tayo magtatapos na dito sa ating Kulaong Time. Salamat sa pagsama nyo. Buti na lang hindi kikiam pulutan, mas kahawig ng Salamat po sa pagsama niyo dito sa ating live ngayon at ako po magpapaalam na. Baka bukas may upload si MG. Maanohin natin yan. Mare-reactionan natin yan yung upload bukas ni MG. Tingin ko meron kasi Lunes, 2 araw na siyang walang upload
Oo, 2 araw na. Yung kay Showtime, bubuisit kasi ako dun, yabang maglaro ng basketball. Kung naabutan niya yung mga panahon na ako naglalaro pa, hindi ako matitinan kahit ano height nun. Tawag nga sa akin the tank eh. First quarter pa lang fouled out na eh. Parang Noli Locsin daw eh. Maano kasi, madarag ako maglaro. Kuya Elmer, salamat po ha. Thank you po. Happy Sunday sa mga nasa Amerika, Canada. At thank you sa pagsama nyo dito sa ating live. At ako po papaalam na. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.